Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa ating natapos na pag-aaral kayo ng umaga. And I hope na sa atin hong pagsasama-sama ngayon sa ating pagsamba ay daladala natin yung katotohanan na ating nakita sa salita ng Diyos, yung kabanalan ng ating Panginoon. Bago tayo dumako sa ating formal na pagsamba, ilang mga paalala at announcements ho para sa ating mga kapatiran. Alam natin na this week is New Year's week. Ano ho? This is the last week of 2020. Can you imagine? 2020 tapos na ang 2020 itong linggong ito. Well, just last week ay Christmas week at ang ating hong online na gawain ay apektado because it will be Thursday, Bisperas ng bagong taon, and then Friday, bagong taon. Tayo naman natin, I would like to give time sa atin hong mga kapatiran to spend with the families. At alam ho natin, iba ay will be busy preparing. By the way, kung meron pa hong hindi nakatanggap ng ating spaghetti package last Sunday, ay please ay lumapit ho kayo sa akin para ho kayo ho ay mabigyan. Ano ho, that's a small way of our church giving para ho sa ating mga kapatiran at maging sa ating mga kapatiran sa mga tahanan. Kung meron po na nais makakuha ito, ay pwede ho kayong lumapit at magsadya ho dito. And what I'm saying is, ang atin hong gawain online, as usually, it will be Wednesday, time in the Word, 6 to 7, then Friday, time in the Word, 6 to 7 also, and then 7 onwards is our prayer meeting via Facebook room. Ang gagawin ho natin kagaya last week, ay lahat ng ito ay mangyayari na lamang ng Wednesday. So Wednesday, time in the Word, 6 to 7, and then we will have our prayer meeting right after through Facebook room ng 7 onwards. So nawa ay magkasama-sama tayo. We can plan our days. So Thursday, Friday, wala ho tayong online na
gawain po din. Then come next Sunday is the first Sunday of 2021. At we are looking forward and we have peace and comfort knowing na hawak ng Diyos. At laman na laman ng balita ngayon, bakuna sa COVID. At alam ho natin na hawak ng Panginoon lahat yan at nawa ay maging mabiyaya sa atin ng Diyos at maibigay ng maayos ang mga bakuna na makarating sa mga dapat marating ito at nawa ay ito'y maging epektibo at sa ikakainam ng bawat isa. So, ano man ang mangyari, alam natin na hawak ito ng Panginoon at tumiwala tayo sa Kanya. So, yun lang ho ang ating ilang mga paalala. And again, sa ating mga magulang, please watch your children sa pag-celebrate ng bagong taon. At maaaring ito yung isa sa pinakatahimik na pagsalubong sa bagong taon na mangyayari ho sa atin. Nevertheless, please be watchful. Karamihan ng karamihan ng biktima ng paputok ay mga bata. So, let us be watchful also. At isang magandang gawin ng mga magulang ay tipunin ang inyong mga anak and review the year. Amen? And then, challenge your children na tignan nila paano tayo iningatan ng Diyos at paano tayo i-provide ng Panginoon and to take that time to praise and thank God. So that will be a good activity come New Year. Dispiras ng bagong taon ay magandang gawin ng buong family. Okay? So that will be very, very good. Wala po bang magbe-birthday ngayong linggong ito? Wala bang magbe-birthday? Wala ba tayong babatiin? Iba, sinisikreto ang birthday eh. See? Kuya mo? May birthday ka pala. Kailan ang birthday, Virga? Ngayon! Ay, malapit lang. Tatawid lang kami, Okay, thank you, Brother Gab, sa invitation. Happy birthday, Brother Gab. Purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito. Tuwan-tuwa ako kapag nire-review ko yung mga pictures, yung mga lumang pictures dito sa church. 4 years ago, 5 years ago, matangkad pa ako dun kay Brother Gab. Agatinga ko pa lang siya. Pero ngayon, wala na. Napag-iwanan na si Brother Paul. Pero pagdating sa kapugian, lamang pa rin. Hindi ko sasabihin kung sino. Pero happy birthday, Brother Gab. And we praise God sa buhay mo. At patuloy natin siyang pag-pray, gamitin ang patuloy ng Panginoon. Okay, meron pa ho ba? Birthday? Anniversaries? Wala na? So, we thank God. First time visitor. And we'd like to welcome ang Bayaw. Ayun, yung hinahal ko sa liyan. Bayaw ni Brother Jesnel, kapatid ni Sister Marika, si Sean. Tama ba? Si Kuya Sean. So, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Maraming salamat. And sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na tayo ay makapagsama-sama sa pagsamba sa Panginoon. And mamaya, kahit hindi tayo makapagkamay, I would like us to welcome si Kuya Sean dito ho sa ating church. Let's make him feel welcome. And you are very much welcome ho dito sa church. So tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba at magkakaroon tayo ng sandali ng katahimikan. Ito ay para tayo personal na lumapit at manalangin sa Diyos, hingin ng kanyang tulong sa ating pagsamba at lalo't higit, hingin ng kanyang pagsiyasat sa ating mga buhay sa anumang kasalanan at ito ay ating pagsisihan. Let's pray.
Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, banal, dakila, maluwalhati sa lahat, walang ibang kagaya mo, dahil walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ang mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao ay pawang mga huwad. May mga mata na hindi nakakakita, bibig na hindi nakakapagsalita, paa na hindi nakakalakad at kamay na walang kayang magawa. Ngunit ikaw, o aming Diyos, ay nasa langit at ginagawa mo ang sangayon sa iyong kalooban. Purihin ka. Purihin ka sa katotohanan na nahabag ka sa amin. At minahal mo kami. At binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad ng aming mga kasalanan. Upang ang mga tunay na sasampalataya kay Kristo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa pag-asa na ito. O Panginoon, salamat din po pagkat sa kabila ng lahat ng mga pangyayari itong taon na ito nalilipas, nalalaman namin ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng mga tinawag mo, ng mga nagmamahal sa iyo. Nalalaman namin ang katotohanan na hawak mo ang lahat ng mga bagay at gumagawa ka sa lahat ng mga bagay sangayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat itong taong 2020 ay nagdiwang na ika-10 taong anibersaryo ang iglesyang ito. At sa biyaya mo rin kami nakatingin sa susunod na taon sa paglabing isang taon sa patuloy mong kahabagan at katapatan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng mga pandemya at mga quarantine, ang iyong gawain sa sambahang ito ay hindi natigil kung hindi nagpatuloy. Salamat, Panginoon, sapagkat walang isa man sa aming mga kapatiran na nadapuan ng COVID-19. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila man ng mga karamdaman, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan. At Lord, salamat din po sa mga patong-patong na pagsagot mo sa aming mga panalangin. At Panginoon, kagaya kung paano namin pinanalangin ang aming kapatid na si Sister Jinjin, naganapin mo ang iyong kalooban at pinakamabuti para sa kanya, ay ginawa mo rin ito, Panginoon. O salamat, O Diyos. At tunay, kung aming susukatin, walang isa man sa amin na karapat-dapat sa anumang kabutihan. Walang isa man sa amin na karapat-dapat sa anumang masarap at maganda. Pero Panginoon, hindi mo lamang kami niligtas, kundi patuloy mo kaming binubuhusan ng iyong mga biyaya, patuloy mong pinapakita ang iyong kabutihan, pinaparanas at pinapatikim sa amin ng maraming masasarap at magagandang mga bagay. O Panginoon, itong darating na taon, tulungan mo kami na sa biyaya mo ay patuloy na lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami, kagaya ng nakita naming utos mo na magpakabanal sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Tulungan mo kami na lalo ka pang mahalin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Tulungan mo kami na lalong pakamahalin ang aming mga kapatiran. Tulungan mo kami na ganapin ang iyong kalooban at panawagan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Alawa, patuloy mo kaming gamitin, O Diyos, bilang bihikulo ng Ebanghelyo sa ibang mga tao. Hindi lamang sa aming mga bibig, kundi sa mga paraan ng aming pamumuhay sa araw-araw. O Panginoon, kung paano ka naging mahabagin sa amin itong taon na ito ng 2020, hiling namin patuloy kang mahabag at maging mabiyaya.
Kung yung kalooban, Panginoon, patuloy ka pang magligtas at patuloy mong gamitin at baguhin ang iyong mga mananampalataya sa iglesyang ito. At kung kalooban mo, O Diyos, nawa itong daong 2020 ay tumawag ka ng mga dagdag na manggagawa, ng mga mangangaral na kung saan ilalaan ang kanilang mga buhay sa matapat at matapang na pangangaral ng iyong salita. O Panginoon, lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo sapagkat ikaw ang may hawak sa lahat ng bagay. Lahat ng mabuti, lahat ng mga nangyari ay pinapasalamat namin sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Magstayo po tayong lahat. Magandang umaga mga kapatid. Saan natin na ating mga Biblia para sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Psalms 56. Ang buong okay. Higher. Verse 1, read there. His foundation is in the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings
of Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre and Ethiopia, this man was born there. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall come when he reckoneth up the people that this man was born in, as well as singers as the players of instruments shall be there. All my springs are in thee. Pagpalain ng Diyos, napagbabasa ng kanyang salita, kahit isang daling manalangin mga kapatid. Aming mga nasa langit, Diyos na magpapalitan sa lahat. Manalangin, at ikaw, Panginoon, ang gumagawa ng lahat ng bagay, Panginoon, na nakikita. O Panginoon, maraming salamat po sa patuloy ng pagbabayo at pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon, kasama namin sa mga bahay ng umaga. Salamat sa Panginoon Diyos sa buhay at hininga sa kalusugan, Panginoon. At yun po, Panginoon, sa mga material na bagay, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Hinihingala namin, Panginoon, na ito, Panginoon, na inilapos sa iyo. Ito, Panginoon, ang lahat na ito, Panginoon, ay biyayang lamang, Panginoon, sa amin. Lalo po, Panginoon, ang napilang kaligtasan ng ginawa sa Diyos na kasabi. O, Panginoon, napakatamis ng isipin, Panginoon, na iyong napilang pag-ibig, Panginoon, ay yung higay ng ito na upang siya mag-akot ng aming mga kasalanan ito sa Diyos ng Kalbaryo. Upang masimang sa sakalatayan sa Panginoon na magkaroon ng buhay napakabuti po, Panginoon. At ngayon, naging Diyos yung umawa ito, Panginoon, na natikman ng aming mga sarili. Ama, ngayon mo akong masuntungan na hindi po kaayos natin sa iyo, Panginoon. Mga sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Guruan ko kami kayo ito, Panginoon. Upang mga aming kaisipan at puso, Panginoon, ngayong umaga ay maisin mo namin, Panginoon, sa pagsamba at pagpupuri, Panginoon, sa iyo at iyong pangalan. Nawa ako ang kasama namin sa Espiritu at ituhanan, Panginoon, ngayong umaga. Guruan kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, Diyos, upang kami, Panginoon, ay matutupak sa atangan, Panginoon, na pagpupok sa katutukan sa iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, na yung Lord, Panginoon, si Bartol, na ang pastor, Panginoon, sa ibisan, upang kami, Panginoon, mapakaan ng mga situan ng mga bagay, at kami, Panginoon, ay umibay at paalampak, Panginoon, sa katutukan ng iyong salita. Ama, iwan mo si Bartol, wala na siya ng mga kaumuan, kalimuan mo sa mga karal ng salita. Pagkakang Diyos, ngayon mo kami ng mga magpahal, ang lahat ng mga maskin, natanggulo, bigyan ng mga kaisugan mo. Ang bagong ito, ang aming pong mga kapatiran na nandito po. Tulungan mo sila mga kapatiran ng mga nasa kaipahan mo. Lalo na po ang mga kapatiran na mayroon po mga karamdaman ng Diyos. Tulungan po ang mga kapatiran ng mga upang sila ng mga napagalit po ng mga karamdaman. Upang sa Lord na ilang Diyos. Sa sulong mga kapataon ng mga pangatulad ito ng mga ay makasama ng sila ng pagsampa. Naman, sa po ang mga puso,
mga kasalanan ng mga nagawa ang laban sa iyo sa ang kapwa. Patawa ko ng papatuloy ko niyo yan, Panginoon, sa aming pananampahan niyo. Nawala din ang Diyos, ipupos na rin naman mga puso sa Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ay aming pupulin sa Panginoon. Panginoon, sa oras ko ito, kung pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, lumilos ka po sa kalagitnaan. Naglitas ka po, Panginoon. At nawala din ang malakas mo po ang mga hinang at patibayin po ang parangay ng bawat sasaan. Ito po ang isang pagkain sa pangalan ng Kristo. Amen. Pagkakamawas ang lang, gawin natin at tapos. Ay dadako sa ating pagkakaloob para hudyaan ating basahin ang talatang basihan ng atin hong pagkakaloob sa Bagong Tipan mula ho sa 2 Corinthians chapter 9. Mabasahin natin verses 6, 7, and 8.
2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, tunay nga, itong taon na ito ay nakita namin kung paanong ikaw ay nagpasagana ng biyaya sa amin. Tunay, Panginoon, hindi lamang sapat, kundi higit-higit sa aming pangangailangan ay iyong pinagkakaloob. At Panginoon, kung ang katotohanan ng pag-uusapan, kami ay madalas nagiging makupad sa gawang mabuti. Patawad po. At nawa, O Diyos, ngayong umagang ito sa aming pagkakaloob, paalala mo sa amin na una sa lahat, ikaw ay nakatingin sa kalagayan ng aming mga puso. Pusong sumasamba, pusong nagmamahal, puso na may kagalakan ang hinahanap mo sa amin. At sa pagkakataon na ito, O Diyos, namin ikaw ay mabigyan ng parangal maging sa mga bagay na aming tinatangkilik na sa iyo rin naman nanggaling. Maluwalhati ka nawa. Nawa, O Diyos, ay makita mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay magbibigay ng may pasalamat, may papuri, at may kagalakan. At pagpalain mo po nawa mga salaping malilikom para sa patuloy na gawain ng iglesyang ito, sa patuloy na ikakahayag ng ebanghelyo sa iba pang mga lugar. At muli, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O purihin po ang Panginoon, and that is a declaration na atin hong tinitindigan. And we must as well put the word only. Jesus only saves. It's not mere an option, but He is the only way. Siya mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Well, as we have said, this is our year-end service, and this is the last Sunday of 2020. At isa ho sa mga ginagawa ng marami ngayon na ay usong-uso di umano ang paggawa ng New Year's resolution, gumagawa ng mga pagpaplano, at ang ating hong iglesia ay gumagawa niya. We have yearly meeting at yearly planning. At medyo kakaiba ang kalagayan ngayon sapagkat kakaiba ang sitwasyon. Ngunit totoo ang sinabi ng isang kilalang individual, if you fail to plan, then you are planning to fail. Sa Tagalog, kung ikaw ay pumalya sa pagpaplano, ikaw ay actually nagpaplanong pumalya. Ito ay sinabi ng isa sa mga founding fathers ng Amerika, walang iba kundi si Benjamin Franklin, at ini-stress nito ang kahalagahan at importansya ng pagpaplano. At alam natin kung gaano kahalaga ang pagpaplano, and from time to time, I hope tayo ay nagpaplano. Higit sa malamang, kahapon, kagabi, or maybe even before that, nagplano kayong, bukas, sa Sunday, ha-attend ako ng church. Nagplano. Pinaplano natin ang ating oras, pinaplano natin ang ating araw, pinaplano natin ang ating linggo, at yung iba, pinaplano ang buong buwan, at meron tayong tinatawag na short-term plans, at meron din naman mga long-term plans. Gumagamit tayo ng iba't ibang mga plano. May building plan, floor plan, sa laro, merong game plan, meron pang defensive at offensive plans. Pero sa dami ng mga plano, business plan, vacation plans, sa dami ng mga planong ito, kita ho natin kung paanong makaramihan ng mga planong ito ay natigil, nasira, nabago, o na-postpone ng pandemic na dumating. Isa ho sa mga plano ay isa sa mga pinsan ko ay dapat ikakasal ngayong taon, ngunit iuurong next year because of the pandemic. Well, salamat ho sa Diyos, kagaya ng pinag-aralan natin last Sunday, tayo ay merong Diyos na nagpaplano at kailanman ang kanyang plano ay hindi nasisira. Maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos na ang plano ng Diyos ay laging matutupad at hindi niya kailangan kailanman ng plan B. Because plan A of God always happens. Pero kagaya ko, gusto kong ipaalala sa bawat isa ho sa atin kung paanong in 5 days ay darating na at haharapin natin ang bagong taon. I hope we have plans. Gusto ko ho na tayo ay magplano ng may karunungan, may plano ng pagiging epektibo, at maaaring isang masusing pagpaplano. Pero isa sa pinakamahalaga, kung tayo lalo na ay mananampalataya, ay magplano sa paraan ng pagiging, maaari nating tawaging makadiyos na pagpaplano. Godly planning. I would like to give our sermon this title ngayong umagang ito. At para sa ating pag-aaral, nais ko kayo anyayahan sa James chapter 4. James chapter 4, and this will be some familiar words na atin hong bibigyang pansin ngayong umaga, but I hope though familiar words will be good reminders. James chapter 4, at babasahin natin mula verses 13 hanggang 17, ay po magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. James chapter 4 verses 13 to 17. Kung wala ho kayong Biblia, pakinggan niyo ho ang pagbasa ng salita ng Panginoon. And this is the word of God. Go to now, ye that say,
Today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming amang Diyos, muli sa iyo kami lumalapit, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan at biyaya. Una sa lahat sa aming kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At Panginoon, sa iyong kabutihan at habag kung paano mo kami iningatan, sinustentuhan itong buong taong 2020. At Panginoon, kami ay tumitiwala at umaasa lamang sa awa mo, sa biyaya mo sa susunod na taon. At kami, Panginoon, ay tumitiwala na hawak mo ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay nangyayari at oo, mangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak, na mga tinawag mo at mga nagmamahal sa iyo. Ama, tulungan mo kami. Ang iyong salita ngayong umaga ay maging paalala sa amin, maging pagtatama sa amin. At lahat ng papuri ay patuloy na mauwi sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami at samahan. Turuan mo kami. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Bari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. And I hope ay ito'y dadalhin natin sa ating pagtingin sa taong 2021. Believers must humbly recognize and submit to the sovereign will of God in all their plans and aspirations. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan magpakumbabang, kilalanin at magpailalim sa soberanong kalooban ng Diyos sa lahat ng kanilang mga planuhin at mithiin. Sa madaling salita, kung meron kang plano, kung meron kang nais gawin, kung meron kang pangarap, kailangan kilalanin at ito ay ipailalim sa kalooban ng Panginoon. At sa mga talatang atin hong binasa ngayong umaga, tatlong katotohanan ho ang nais kong makita natin. Una, the wisdom of planning. The wisdom of planning, ang karunungan ng pagpaplano. Number 2, the foolish way of planning. The foolish way of planning, ang kamangmangang paraan ng pagpaplano. And then lastly, the godly way of planning. The godly way of planning, ang makadiyos na paraan ng pagpaplano. So nais ko muna makita natin, una, the wisdom of planning. Sa verse 15, gusto ko tingnan ho natin ang sabi sa James chapter 4 verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, ang sabi, we shall live and do this or that. Isang katotohanan na gusto kong makita ho natin sa pangangaral na ito, hindi ko ho sinasabi na huwag magplano. Hindi natin sinasabi na laktawan natin ang pagpaplano at hindi natin sinasabing masama ang pagpaplano. Kagaya ho ng sinabi natin last Sunday sa ating pangangaral ng Sunday morning, ang ating Diyos ay Diyos na may plano at tinutupad niya ang kanyang pagpaplano. Ang sabi sa Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. At paano inilarawan ng Diyos ang kanyang sarili, declaring the end from the beginning, and from ancient things, the things not yet done, saying, my counsel or my purpose or plan shall stand, and I will do all my pleasure.
So our God, as we pointed out, is a God with a plan. He is a planning God. Siya ay Diyos na may plano. Hindi siya isang whimsical na Diyos na kung ano na lang ang maisipan at gagawin niya at bara-barabay na lang malinaw sa salita ng Diyos. Siya ay may plano at gagawin niya ito at tinitiyak niya na ito ay magkakaroon ng katuparan. Imposible man sa mata ng mga tao, ang sabi ng anghel, nothing shall be impossible with God. Kung sa tingin ng tao, imposibleng mangyari ang sinabi ng Panginoon, well, nothing shall be impossible with God. As we have pointed out, hindi ito blank check para sa atin. Well, walang imposible sa Diyos, lahat na lang ay hingin mo. No. Ang punto noon ay walang imposible sa Diyos, pagkalooban niya, mangyayari. Dahil walang imposible sa Kanya. Ang punto ay ito, planning is a godly thing. Ang pagpaplano ay isang makadiyos na bagay. Muli, ang ating Diyos ay Diyos na may plano. Ang sabi ng Proverbs chapter 21 verse 5, the thoughts, and if you look at the Hebrew word, ang ibig sabihin nito, the purposes or the plan of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty only to want. Yung pagpaplano ay ito'y nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa may kasipagan na magdulot ng pagkasagana. So doon ang pagiging wise ng pagpaplano. Isang wise na bagay ang pagpaplano. Isang makadiyos na bagay ang pagpaplano. Pero ang sabi sa Proverbs 21 verse 5, but of everyone that is hasty only to want. Yung hasty, nagmamadali, walang pagpaplano, hindi pinag-iisipan ang gagawin, uuwi siya sa kakulangan at sa kamalian. So again, it is wise. It is godly to be planning. Ang sabi ng Proverbs 15 verse 21, kung tayo man ay magpaplano, ay ito, without counsel, purposes are disappointed. And that word counsel, andun yung mga advice, but the next word is purposes. Again, that is plans are disappointed. Kung tayo man ay magpaplano, isang maganda at isang biblical na bagay na humingi tayo ng input mula sa mga tao na mas marunong sa atin. Halimbawa, ikaw ay nagpaplano ng bumili ng sasakyan. Humingi ka ng input sa mga taong may sasakyan. Or kung may particular na modelo at brand ng sasakyan, ay humingi ka ng input dun sa mga may ari na noon, o mga eksperto o mga mechanical. Therefore, you will be able to plan wisely. Isa ho sa mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay nung si Brother Paul ay nagpaplano ng i-pursue si Sister Jonah. Hindi ko pinuwera ang aking mga magulang, tinanong ko ang aking ama, at isa sa pinakamahalaga, dahil isang babae, tinanong ko ang aking ina, Mami, ano pong tingin niyo kay Sister Jonah? And with those inputs, maging mula sa ibang makakapatiran, I pursued the plan. At sa biyaya ng Panginoon, ito ay kanyang pinagpala. So without counsel, purposes are disappointed. So what I'm pointing, mga kapatid, ay maling at maganda at isang matalino at makadiyos na bagay na may pagpaplano. Let me ask the question, do we have plans? Nagpaplano ba tayo? O ang ating buhay ay gigising tayo sa umaga at mangyayari na lang ang mangyayari, and we're just going at walang direksyon at paulit-ulit sa ating buhay na wala tayong punteriya. Hindi ko na naalala kung sino nagsabi, pero ito ang kanyang sinabi. If we aim at nothing, we will surely hit it. Pag sinipat mo ang wala, tatamaan mo ang wala. Ang bagay na wala ay isang napakalaking marka na kahit hindi mo sipatin, ito ay tatamaan. So isang maganda at tamang bagay na meron tayong pagpaplano. Again, it can be, kung ikaw ay negosyante, may plano ka sa negosyo. Kung ikaw ay estudyante, may plano kang career. Kung ikaw ay magulang, may plano ka sa iyong mga anak.
sa ating iglesia, meron tayong pagpaplano patungkol sa ating mga ministeryo. Kung dumating na ang bakuna, kung pwede nang magsama-sama, kung pwede nang tipunin ng mga bata, kung pwede nang gawin yung mga normal nating ginagawa, we should be planning, and we are planning kung ano ang mga hakbang na dapat nating gawin. It is a wise thing to plan. Sa Luke chapter 14, buksan na natin sandali ang ating mga Biblia. Sa Luke chapter 14, ay may sinabi po ang salita ng Panginoon. May sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na makikita natin ang kahalagahan ng pagpaplano. Sa Luke chapter 14, though yes, ang pinakapunto ho nito ay patungkol sa counting the cost of discipleship, that is counting the cost of following Christ. But there is wisdom that we can glean mula sa punto na ating binibigyan diin ng kahalagahan at wisdom ng pagpaplano. Anong sabi sa verse 28? Luke chapter 14, verse number 28. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and what? Counted the cost, whether he have sufficient to finish it. Ikaw ay nagpaplanong magpatayo ng torre. Well, siguro sa panahon natin ngayon, magpatayo ng sariling bahay. Ikaw ba hindi muna uupo at magbibilang muna, sapat ba ang pondo? Ito ba ay mayayari? Ito ba ay matatapos? Lest haply, verse 19, after that he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. And another na analogy na sinabi ng ating Panginoong Jesus, or what king going to make war against another king sitteth down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Kung ikaw ay isang hari at may parating na mananakop at ang iyong mga sundalo ay 10,000, hindi ka ba muna uupo at makukuha ng mga payo? Kaya ba nating harapin siya na parating na may 20,000? Planuhin natin ito, pag-isipan natin mabuti. And again, as I pointed out earlier, ang main force, ang main aim ng passage na ito ay hindi pagpaplano, kung hindi counting the cost. Kung susunod ka kay Kristo, actually sabi sa verse 33, so likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. That's counting the cost. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tagasunod ni Kristo, it will cost not something, not many things. It will cost us everything. So kung ikaw ay sabi, susunod ako kay Kristo, well, sit down first and count the cost. It will cost you everything. That's the truth of this passage. Pero gusto kong hiramin yung katotohanan, yung wisdom na sinabi dito na sit down first. Tingnan mo muna, pag-aralan mo muna. At kasama dito yung matalinong pagpaplano. The wisdom of estimating and computing. At ito ay madalas bahagi ng tama at matalinong pagpaplano. Again, ano ang punto? Planning is not bad. Planning is wise. Planning is good. Planning is godly. Dahil merong mga tao, seemingly pag ikaw magplano, ay parang hindi ka makadiyos. Seemingly pag ikaw ay nagplano, nasa ng tiwala mo sa Panginoon. Pero ang nakita natin mula sa salita ng Diyos, ang pagpaplano ay isang magandang bagay, isang matalinong bagay, at isang makadiyos na bagay. Kagaya yung sinabi ho natin kanina, maraming plano ang naapektuhan ng kasalukuyang pandemya. Pero huwag tawa itong magpigil sa atin upang magplano ng mabuti, lalo tigit magplano patungkol sa ating mga spiritual na mga buhay. Yes, maraming mga magulang may plano para sa kanilang mga anak. Pinagpe-pray ang pag-aaral, ang kalusugan ng mga anak,
Pero isang nakakalungkot na bagay, napakakaunting mga magulang ang pinagpaplanuhan, pinapanalangin ang espiritual na buhay ng kanilang mga anak. Nawa ay may plano tayo. Lugar na darating ang danibagong taon, and I don't want to implant to you the idea na ang pagsisimula ng plano ay tuwing paglipat lang ng bagong taon. Huwag mo hintayin next year, magsimula ka ngayon kung maaari. At kung ikaw man na nagsimula na maaaring nagsimula ka ng Bible reading plan, maaaring nagsimula ka ng mga plano kung saan mas mai-apply mo ang mga spiritual na disiplina sa iyong buhay. At dumarating ang panahon na maaaring nadidiscourage, maaaring na nadidiskaril ang plano, maaaring may mga umiistorbo. Alam ko sa biyaya ng Panginoon ay sa ating sa group chat ng mga ladies, nandun yung kanilang daily challenge ng Bible reading. Sa ating mga youth, nagsimula tayo ng pandemic ng daily reading ng Book of Proverbs. At higit sa malamang, nung nagsimula na ang homeschooling, hindi lang mga bata ang nag-aaral, pati mga magulang ay nag-aaral para turuan yung kanilang mga anak. At dagdag ito sa maraming mga responsibilidad. But I hope na kasama pa rin sa ating pagpaplano ng ating araw ay pagpaplano ng mga bagay na gagawin natin para sa spiritual nating buhay. Isama natin sa plano kung ang plano natin sa oras, sa buong araw, ang pananalangin. Isama natin sa pagpaplano ng buong araw ang paglalaan ng oras sa Biblia. Isama natin sa pagpaplano sa buong araw ang paglalaan ng panahon sa pagkakaroon ng pagbubulay-bulay sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Again, if you fail to plan, you're planning to fail. At kung sakaling ang taong 2020, ang plano mo, nagsimula ka ng Bible reading at hindi natuloy, I hope wag kang ma-discourage na, di na ako magsisimula ulit ng 2021. O sa biyaya ng Panginoon na isang magandang bagay na meron tayong plano. So again, ang punto ho ito, planning is a godly thing. And Christians, we should be planning. Mga young people, let me challenge you, you should be planning. 5 years from now, 10 years from now, ano ang iyong kalagayan? You should be looking forward. Liban na lang kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng gift of celibacy, according to blessed singleness, most likely, most of you will be marrying. Mag-aasawa. You should be preparing, you should be planning. Naghahanda, nagpaplano. And that is a good thing. That is a godly thing. So that is number 1, the wisdom of planning. It is not bad. It is a godly thing to plan. Pero gusto ko makita natin sa atin hong pag-aaral, sa mga susunod na talata, there is a foolish way and a godly way of planning. Yes, planning is good. Planning is godly, pero merong paraan ng pagpaplano na ito'y hindi makadiyos at ito'y mangmang na paraan, at meron din ang paraan ng pagpaplano na makadiyos at mabuting paraan at nakakaluwalhati sa Diyos na paraan ng pagpaplano. Sa verse number 13, tingnan po natin sa James chapter 4. Verse 13 ang sabi, so number 2, the foolish way of planning. The foolish way of planning. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sa mga gustong magtanong kung ano ang biblikal na hanap buhay, buy and sell. Biro lamang po. Nevertheless, ang gusto ko makita ho natin dito, ang sabi ho ni James sa ito, go to now. Ito yung imbitasyon. Actually, in modern English, it's a call. Come now. Halikayo. Halikayo. Meron siyang tinatawag. At tingnan natin ito. Pagmasdan natin ito, i-consider natin. Halikayo, halikayo, halikayo. Para bang isang guro na tinatawag ang mga bata. Halikayo, tingnan niyo itong isda na ito. Tinatawag ni James ang mga tao, halikayo, halikayo. At meron siyang partikular na tinatawag.
Sino ito? Ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Tinatawag niya ang pansin at iniimbitahan niya sa isang malalim at mainam at seryosong konsiderasyon ang mga taong may pagpaplano. Ang sabi niya, ye that say, today or tomorrow we will do this and do that. They have plans. They have set their direction. Sinet na nila yung kanyang plano. Sinet nila yung kanilang direksyon. Pupunta sila sa syudad na yon. Sinet nila yung kanilang goal. Ang goal nila ay kumita. Ang goal nila ay magka-business. Ito ay isang planong elaborate or masusing pagpaplano. As we have said, ang sabi nila, they have a particular place. We will go into such a city. Meron silang direksyon. Ano bang isang tao, magbi-business ako. Ha? Anong business? Hindi ko alam. Saan mo tatalayo? Hindi ko rin alam. Medyo malabo at walang direksyong plano yun. Pero ito ay may plano. We will go to such a city. Doon kami pupunta. And not only a particular place, they have a particular timetable and continue there a year. Pupunta kami sa isang lugar. Doon kami ng isang taon. So meron siyang timetable. This is a very elaborate planning. And they have a business model. Buy and sell. Mangangalakal kami. Magbabuy and sell kami at ang layunin namin ay hindi malugi but to get gain. So this is a very good, well-planned na business. At ito ay maaaring sa mata ng iba ay very much appreciated. Wow, ang ganda ng plano. Okay. Maaaring ito ay purihin sapagkat merong maayos at merong trajectory na maganda. Ito ay sasabihin ng iba isang solidong plano, well thought out. Maaaring sila ay may short-term, long-term plan. Maaaring may promotion plan pa sila sa business nila. Maaaring gumawa pa sila ng feasibility studies na kailangan sa mga negosyo kung ito ba'y magiging kita o papatok sa merkado. Maaaring ang merkado ay pabor sa kanila sa kapanahonang ito, kaya nila gagawin ang plano na yun. Or maaaring sila ay may negosyo na dito sa syudad na ito at pupunta sa kabila para i-expand. Yun yung plano nila. Palakihin pa ang negosyo. Sa madaling salita, sa mata ng tao, walang problema ang planong ito. At maaaring meron ho dito ngayon, sa tingin nyo ay walang problema ang pagpaplano natin. Pero po, katulog yan ang plano ko. Meron akong gustong puntahan, meron akong nakaset na date, meron akong nakaset na goal. Halimbawa, Brother Paul, ako yung nagtatrabaho at kinikita ko ay ganito, nagtatabi ako ng ganitong halaga kasi may plano ako after 5 years, punta ako ng South Korea. Titignan ko si Opa. Again, not necessarily of the devil. May plano ka, may ginagawa ka, may direksyon ka, may goal ka. Okay? Nothing necessarily wrong. Pero pagdating ho sa salita ng Diyos, inimbitahan ni James sa mga taong ito na may pagpaplano at kanyang pinupunto ay merong kadelikaduhan o merong kulang sa pagpaplano nilang ito. Come to now. Come here. Look at this. Kayo na mga nagsasabi. Kayo na may mga plano. Maaaring meron sa inyo ang plano nyo ay sumikat sa YouTube, sumikat sa Facebook. At meron mga tao, yun ang goal nila sa buhay. Maaaring ang plano nyo ay maging milyonaryo sa pamamagitan ng negosyo. At yun ang inyong plano, okay? Pero come now. Tignan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. There is something terribly wrong sa paraan ng kanilang pagpaplano. Kagaya ng ating sinabi, walang masama sa pagpaplano, pero merong kulang sa pagpaplano ng mga taong ito. And by the way, higit sa malamang, ang ina-address ni James ay mga taong nagpapakilalang Kristiyano.
mga tao sa iglesia na nagsasabing sila'y mananampalataya. At kung mapapansin nyo, ang isa sa mga binibigyang pansin ni James, ye that say, sa James chapter 2, ye that say ye have faith. This is James chapter 4, ye that say, ito ang gagawin namin. Kanyang ine-expose na may mga pagkakataon na kulang ang salita lamang at kulang ang plano nitong mga taong ito. Ano ang kakulangan? Verse 14, in-expose ni James ang kahinaan at kakulangan. Verse 14. Okay? Halika kayo. Ito plano nyo, ha? Ito ang sabi nyo ang gagawin nyo. Pero, whereas, ye know not what shall be on the morrow. Sa ESV, I believe, ang translation, ye do not know what tomorrow will bring. Hindi mo alam kung anong dadalhin ng bukas. In another way of saying, hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Okay? May short-term plan ka, 3 to 6 months. May long-term plan ka, 3 years to 6 years or to 10 years pla. At ang ganda ng plano mo, napakadetalyado. Pero, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya. Sa dami ng pagpaplano ng tao, merong isang katotohanan na kailangan nating kilalanin. Hindi natin alam at hindi natin hawak ang mangyayari sa hinaharap. At dito pumalya ang mga mananampalataya na ito na tinatawag ni James ang pansin. Sila ay may plano, and by the way, kung ito ay mga Kristiyano, meron silang planong business, hindi sinasabing masama ang business. Pero merong kakulangan sa kanilang pagpaplano. Maaaring mag-speculate ang tao, maaari siyang magbaka sakali, maaari siyang manghula, maaari siyang dumaan o maaari niyang tingnan ang kanyang kutob. Kutob ko talaga, bebenta to, kutob ko talaga. Dito, ito magpapayaman sa atin. O maaaring subukan ng tsamba. Pero ultimately, mga kapatid, ito ang katotohanan. Hindi natin alam ang bukas. Oo, hindi natin alam ang isang oras mula ngayon. Ang present na pandemic ho na ito ay nagpakita sa atin kung gaano kahina ang tao. Yes? Ang pinagmamalaki ng Trump administration and isang malaking dagok sa kanya ang nangyaring pandemya, sapagkat bago dumating ang COVID-19 pandemic, ang ekonomiya ng Amerika ay nasa pinakamababang unemployment rate for the last, hindi nakakamandada, 20 years. Nagdaan ang 4 na administrasyon, pero sa Trump administration, pinakakaunti ang walang trabaho. Dumating ang pandemya, record high na walang trabaho. May plano sila, pero sa dumating na pandemya, nasira ang maraming mga plano. Naalala ko ho, last year, parang kakamakailan lamang, well, last year, no, this year pala, next Sunday, last year. Just this year, early February, una kong nahagip ang balita na kumakalat na karamdaman sa China. Yes? Kayo din na, ganun ba? After 20-30 days, March 16, quarantine. Sa kalahating buwan lang, apektado ang buhay nating lahat. Sa isang bagay na galing sa isang lugar na wala pa sa ating malamang nakarating at hindi kita ng mata ng tao. Maging ang mga pinakamakakapangyarihang bansa, walang magawa. Ang ekonomiya halos hinto. Madaming plano. Ang Olympics,
na nakaplano sa Japan. Tama? Kanselado. Ang daming plano ang nasira, ang daming plano ang napospone. Bakit? Dahil hindi natin hawak ang mga bagay na ito. Marami tayo, actually kung bibilangan natin isa-isa, marami tayong hindi hawak. At maraming pwedeng mangyari na pwedeng sumira sa plano. I remember ang isang kasabihan, merong isang mag-aalaga ng kabayo na tinamad sa kanyang trabaho. Tinamad ang nag-aalaga ng kabayo. Kinulangan ng pako ang sapatos ng kabayo. Dahil kinulangan ng pako, sumugod sa gera, tanggal ang pako, napilayan ng kabayo. Napilayan ng kabayo, yung general na nakasakay, bumagsak. Bumagsak ang general, napatay. Napatay ang general, nagapi sila sa gera. Nagapi dahil sa gera, bumagsak ang kaharian dahil sa isang pako. Pwedeng masira ang plano. Pasensya na ho. Ang negosyo ng aming pamilya ay purinarya, kaya marami akong halimbawa tungkol dito. Pwedeng patotohanan ni Brother William. Diyan sa may rotonda ng Guyong, kung di nagkakamali, diyan nangyari. Na aksidente ang isang lalaki na 2 linggo na lang ikakasal na. Hindi siya umabot. Ang plano niya ay maikasal, pero siya ay namatay. Just last month, may isang lalaking nagngangalang Edison. Last month lang, November 11, nabalitaan niyo to? Ayaw ko kung naalaman niyo yung pangalan niya. Si Edison, isang masipag na padre de pamilya, nagmumotor lang siya, papasok siya ng trabaho. Bumagsak yung crane ng Skyway. Patay. O mga kapatid, kahapon lamang ang ginawa kong luksa, yung isa 25 years old, yung isa 28 years old. Kung di nagkakamali, parehong atake de corazon. 25 years old, inatake sa puso, hindi naman mataba. Again, mga kapatid, ang punto ko lang ay ito, ang dami nating pwedeng planuhin, pero hindi natin hawak ang mga bagay-bagay, ng ultimo ang buhay natin. Now, wag naman sana tayong dumating sa konklusyon kagaya ni Haring Solomon. Well, Brother Paul, ang daming plano, pero ang daming pwedeng sumira at maaaring hindi pwedeng mangyari. Ano pa ang rason ng pagpaplano? Well, kagaya na nakita ho natin, isang makadiyos at magandang bagay ang pagpaplano. Pero narito ang isang katotohanan na kailangan nating harapin, hindi natin hawak, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. O kung ito ay totoo, kung ito ang kalagayan, ano ang dapat nating gawin? Ang sabi ng verse number 15, James chapter 4, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Meron silang plano, pero ang pagpaplanong ito ay hangal na paraan ng pagpaplano sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos sa pagpaplano nila. Hindi kasama ang Panginoon. Hindi nila pinapailalim, hindi nila sinasubmit sa Panginoon ang kanilang plano. Basta, ito ang plano ko, ito ang gagawin ko. Ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko. Ito ang magpapasaya sa akin, ito ang plano ko, ito ang magiging direksyon ng buhay ko. In commenting in this passage, tinawag sila ni John MacArthur na they are practical atheists. Unawaan niyo ang ibig sabihin ng practical atheist? Maaaring sila ay mga taong may Diyos sa isip, pero sa kanilang pang-araw-araw na buhay, walang Diyos. Mga taong paglinggo, may Diyos na tinatawag, pero sa pagpaplano at sa pamumuhay mula Lunes hanggang Sabado, walang Diyos na kinikilala.
Ito ang kahangalang uri o paraan ng pagpaplano. Ang pagpaplanong hindi kasama ang Diyos, hindi kinukonsidera ang kalooban ng Diyos, at hindi pinapailalim sa kalooban ng Panginoon. That is the foolish way of planning. So anong punto? The foolish way of planning is not recognizing nor submitting to God in your plan. Hindi mo kinikilala at hindi mo pinapailalim sa Diyos ang mga mithiin at planuhin mo sa buhay. Meron tayong mga young people na naririto. May plano ka. This year, ililigawan ko na siya. Or maaari may plano ka. This year, itong trabaho ang gagawin ko. This year, sisimulan ko ang negosyong ito. Then let me ask the question, is God involved in your planning? Handun ba ang Panginoon? Sinasubmit mo ba sa Panginoon? Or are you living, as John MacArthur said, in a practical atheist way of living? So maaaring sila ay may theology sa kanilang mga kaisipan, pero walang pagkilala sa Diyos sa paraan ng kanilang pamumuhay na sinasalamin ng paraan ng kanilang pagpaplano. That is the foolish way of planning. Well, lastly, number 3, gusto ko makita ho natin, the godly way of planning. If this 2021, by the grace of God, tayo buhay pa rin, tayo ay may lakas pa rin, isang makadiyos na bagay at matalinong bagay na magplano. Pero nawa tayo ay magplano hindi sa paraan ng kamangmangan, kundi sa paraan ng makadiyos na pagpaplano. Anong sabi niya sa verse 15? For that ye ought to say. Again, tignan niyo yung sinasabi ni James. Ye come now, ye that say, we will do this and do that. Ang sabi ni James, no. Ye ought to say. Ito dapat ang ating sabihin. Ito dapat ang ating isipin. Ito dapat ang ating gawin. Ano daw ito? If the Lord will. At again, yung will dyan ay hindi for future tense, but yung will dyan is kung kalooban ng Diyos, kung pahihintulutan ng Panginoon, kung sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos, we shall live. Because if you're not alive, you will not be able to do anything. We shall live and do this and do that. Translation, kung kalooban ng Diyos, mabubuhay kami. At kung kalooban ng Diyos, gagawin namin ito. At kung kalooban ng Diyos, gagawin namin iyon. Ang lahat ng ito ay kung kalooban ng Diyos. Kinikilala ang Diyos sa kanyang pagiging soberano. Kinikilala ang Diyos sa kanyang pagiging Panginoon. Kinikilala ang Diyos na siya ang may kapangyarihan, siya ang may karapatan, at tayo ay kanyang mga alipin at instrumento sa kanyang mga kamay. Gusto ko lang ipaalala, hindi ito simply magic words. Baka mamaya sabihin ng iba, well, ye ought to say if the Lord will. So dapat lagi ko lang sabihin, Lord willing, Lord willing, Lord willing. Now, again, isang magandang bagay kung sinasabi natin yan. Pero again, yung katotohanan na dala-dala nito, yung katotohanan na when you say, Lord willing, we shall live. Lord willing, we will do this. Lord willing, we will do that. It is recognizing the sovereignty of God in your life. Kinikilala mo ang pagiging ang kasoberanuhan ng Diyos sa iyong buhay. Kung kalooban ng Diyos, ipupurso ko ang course na ito. Kung kalooban ng Diyos, ipupurso ko ang career na ito. Kung kalooban ng Diyos, ipupurso kong ligawan ng taong ito. Kung kalooban ng Diyos, sasagutin ko ang lalaking ito. Kung kalooban ng Diyos, magiging asawa ko to. Kung kalooban ng Diyos, magkakaanak kami. Kung kalooban ng Diyos, magkakapamilya kami. Kung kalooban ng Diyos, ito ang gagawin. Ito ang mangyayari. Kung kalooban ng Panginoon. Again, hindi masamang magplano. Pero ito ay pailalim natin sa Diyos. God ought to be the determining factor sa ating pagpaplano. Hindi dahil ito ang gusto ko. Ito dapat ang mangyari. Paano kung yung gusto mo ay hindi mangyari?
Paano kung yung nililigawan mo, sinagot ka ng matamis na no? Paano kung yung career na pinupurso mo, terminate ka ng boss mo? Paano kung yung plano mong business, imbes na kumita, nalugi? Paano kung yung pangarap mo sa anak mo ay hindi nangyari? Kung ang hari sa buhay mo ay ikaw, ito ay maaari magdala sa iyo sa kadesperaduhan o kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga mananampalataya ay merong comfort at nakasandal at nakatungtong sa katotohanan na ang may hawak ng lahat ng bagay ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Buksan na natin sandali sa Proverbs chapter 19. And I believe we have seen this last Sunday. Proverbs chapter 19. Verse 21. Ano po ang sabi ng Proverbs 19 verse 21? There are many devices, and those are plans. If you look at the Hebrew word, ang ibig sabihin ay purposes or plans. There are many devices in a man's heart. Maraming plano sa puso ng tao. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, ang plano ni Brother Paul, 24-25, may asawa na ako. By the age of 30, kumpleto na ang pamilya. That was my plan. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. 30 na ako, wala pa akong asawa. And nahabag sa akin ng Diyos at binigyan ako ng isang mabuting babae na asawa. Again, maraming plano. Hindi masamang magplano. Pero ang kalooban at plano ng Diyos, ito ang magaganap. Proverbs 16 verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Wow! If we can meditate upon this truth, ang sabi dito, a man's heart deviseth his way. Pinag-iisipan yung gagawin, maaaring kaninang umaga o pag Lunes ang gawain mo, i-imagine mo anong gagawin mo ng buong araw. Sa umaga pa lang, i-imagine itong gagawin. But the Lord, take notice, He actively directs your steps. At magkakaroon ng mga pagkakataon na magkakaroon ng segue, hindi mangyayari yung plano. Nakaplano kang maglaba, ihanda mo na lahat, bumuhos ang ulan. Nakaplano ka sa lakad mo, naplatan ng sasakyan. O mga kapatid, let's take comfort that even when our plans fail, God is still actively directing His believers' steps. Siya pa rin ang kumikilos at ang kanyang plano. Listen, hindi man matupad ang plano natin, ang plano ng Diyos para sa iyo ay mangyayari pa rin. Hindi ito papalya. At liban na isipin natin na ito'y sa mga maliliit na bagay lamang. Ang sabi ng Proverbs 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. As rivers of waters, He turneth it whithersoever He will. O maging ang puso ng mga nangunguna sa mga bansa, makakapangyarihang mga tao, ay nasa kamay ng Diyos. Yung plano niya, yung naisin niya ang matutupad. So anong kailangan gawin ng mananampalataya? Kilalanin ang kalooban ng Diyos. Una, kilalanin ang pagiging soberano ng Panginoon. Mangyayari lamang ang plano ko kung ito ay loloobin ng Diyos. Magpasakop tayo at kilalanin natin ang soberanong kapangyarihan ng Panginoon. And number 2, magpasakop tayo sa revealed will. When we plan, let us submit ourselves to the revealed will of God. Kung magpaplano ka, siguro tayo hindi kontra. Pasensya na ho, ito lagi ang bumabalik na sa kaisipan ko. Kung nagpaplano ka, halimbawa isang araw sa Tristan, magpaplano ka manligaw,
Huwag kang manliligaw ng kontra sa kalooban ng salita ng Panginoon. Huwag mo man lang sisimulan. Gusto ko yung sinabi ng isang manulat, be a good steward of your heart. Huwag mo man lang hayaang maglaro ang puso mo sa pantasya kasama ang hindi mananampalataya. Be a good steward of your heart. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, when we plan, we recognize His sovereign will and we submit to His revealed will. Then ang sabi ni James sa verse number 16, but now ye rejoice. That word rejoice meaning ye boast. You rejoice in your boasting. That means you rejoice in your arrogance. At pagiging arrogante, pagiging mayabang, pagiging masyadong tiwala sa sarili. Ito ang plano ko, ito ang gagawin ko. And again, sometimes, hindi napapansin na nahuhulog tayo sa ganung kalagayan. Yes? Plano, plano, plano. Itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko. Hindi ka tumatayong para kang si Godzilla Godzilla ba yon? Si King Kong. Na tinatapik mo ang dibdib mo na ako ang hari gagawin ko. Hindi mo ginaganon, pero ikaw ay nasanay at namumuhay tayo. Hindi ko kinikilala ang Diyos. Nag-uusap kayong mag-aasawa, itong plano, itong plano, itong plano. Pero nahuhulog sa kalagayan na hindi kinikilala at hindi nagpapasako sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ni James, ye rejoice, ye boast in your arrogance. All such boasting or rejoicing is evil. Sa mananampalataya, ang lahat ng pagpaplano na hindi kinikilala ang soberanong Diyos at hindi pinapailalim sa kalooban ng Diyos sa Kanyang salita ay isang masamang bagay. Isang masamang bagay ang magplano ng hiwalay sa Panginoon. At dito niya sinabi sa verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Yes, it has a very wide application, pero in this specific passage, ito ang pinapatungkulan ni James. Alam mo, isang mabuting bagay na kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Isang mabuting bagay na kilalanin ang pagiging soberano ng Diyos. Kilalanin na talaga siya ay Panginoon at tayo ay alipin at tayo ang dapat sumunod sa Kanyang kalooban. And if you know to do that, that is good. Pero hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan na kailangang pagsisihan. So again, mga kapatid, it is wise to plan. But there's a foolish way of planning. And there's a godly way of planning. Habang tayo ay lumalapit sa 2021, hindi ko alam kung mayroong gagawa ng 2021 plan, magkakaroon ng tinatawag ng New Year's resolution. But let God be involved. Rather, much better, baguhin natin, not let God be involved, but submit it to the Lord. Pailalim sa soberanong kalooban ng Diyos, ipailalim sa nahahayag na kalooban ng Panginoon. Nasa Diyos ang kapangyarihan kung papayagan niya o pihintuan niya. Nasa Diyos ang soberanong kapangyarihan kung dadagdagan niya o babawasan niya. Nasa Diyos ang kapangyarihan kung ito ay bibigyan niya ng pagtatagumpay o bibigyan niya ng paglakpak. Nasa Diyos ang kapangyarihan kung bubuksan niya o isasara niya. At kung sa ating mga planuhin, buksan ng Panginoon, ibigay natin ng papuri sa Kanya. At kung sa ating mga planuhin, isara ng Diyos, kilalanin natin ang soberano, mapagmahal, at mabuting kalooban niya. Isang pamilyar na talata, pero magandang pagbulay-bulayan natin habang sasalubungin natin ang bagong taon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. What's verse 6? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.
Kilalanin natin siya sa lahat ng ating lakad. Kilalanin natin siya sa lahat ng ating planuhin. At narito ang pangako ng Panginoon, Psalm 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kilalanin natin ang Kanyang soberanong kapangyarihan sa ating mga buhay. That means yung Kanyang otoridad. And then ating gawin ang nahayag na kalooban niya. Ano man ang ating planuhin, siguraduhin natin na sang-ayon sa Kanyang salita. Mga kapatid, let me encourage you to have a plan. Plan about your family. Plan about your career. Kung ikaw ay kabataan, plan about your course, yung pursue mo ng iyong studies. That's good. Plan about your future. But let me encourage you also, plan about your spiritual lives. Plan about your Bible reading. Plan about your prayer time. Nanawa itong taon na darating ay higit na mas produktibo sa ating spiritual na buhay kaysa nakaraang 2020. At loobin nawa ng Diyos sa ating mga pagpaplano, ito ay Kanyang pagpalain. At kung dumating man na ito ay Kanyang pigilan, ay ating kilalanin ng katotohanan na ang Diyos na soberano ang may hawak ng lahat ng ito at hindi ang ating kalooban, kundi ang Kanya ang mangyari. Nawa itong taong 2021, let us plan in a godly way, in a God-glorifying way, sang-ayon sa Kanyang kalooban. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa paalala ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsaway, sa iyong pag-rebuke, that such boasting is evil. Na Panginoon, madalas nahuhulog kami sa kalagayan na kami ay nagpaplano, nag-iisip ng mga bagay-bagay na gagawin. Hindi namin kinukonsidera ang iyong kalooban, na hindi namin kinukonsulta ang iyong salita, at dinidepende namin ang lahat sa aming sarili at sa aming kakayahan. At hindi namin tinitignan ng katotohanan na Ikaw, O Diyos, ang soberanong Diyos. At Panginoon, salamat po, sapagkat alam namin gaano man kami kalakas sa aming sariling paningin, kung hindi mo kalooban, ay hindi mapangyayari. At sa kabila noon, O Diyos, salamat din po, sapagkat gaano man kami kahina, kung iyong kalooban, sa biyaya mo ito ay mapangyayari. Anawa itong taong 2021 na aming kinakaharap, ay tulungan mo kami na maging makadiyos sa aming mga pagpaplano. Tulungan mo po ang mga kabataan sa iglesyang ito, maging ang mga magulang, ay konsidera palagi ang iyong kalooban, ang iyong mga kautusan, sa pagpaplano patungkol sa pamilya, sa pagpaplano patungkol sa mga desisyon at mga hinaharap, sa mga negosyo, mga mithiin sa buhay. Nawa, O Diyos, hindi kami lamunin ng mga makasarili at makalamang pagnanasa, kundi Panginoon, lagi naming hanapin ang kalooban. Salamat, O Diyos, sa iyong paalala. At muli, Ikaw po nawang gumabay sa amin. Sa taon na aming kinakaharap, Ikaw po mag-iingat sa amin. Sa taon na ito na aming iiwan, salamat po sa pag-iingat. Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa iyong katapatan. At aming inuulit ang sinabi ng iyong salita, it is of your mercy that we are not consumed. Great is thy faithfulness, O God. Salamat sa katapatan mo. Sa buong taon na ito na aming nakita, salamat sa kabutihan.
Ingatan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magstayong lahat at tayo po'y umawit ng ating panghuling awit. Gawin natin, Lord Jesus. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Ngayon po sa ating paghiwa-hiwalay, nawa tayo ay ingatan, pagpalain, gamitin ng Diyos. Lahat ng ating gagawin, tayo man ay kumakain o umiinom, ay gawin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Kung sakali man na magsasama-sama tayo ng ating mga pamilya at sasalubong sa bagong taon, huwag nating kalimutan na pasalamatan at purihin ng Diyos sa Kanyang mga biyaya at kabutihan sa atin. Nawa ang Kanyang mukha ay patuloy niyang iliwanag sa atin, ang Kanyang salita ay patuloy nating maging gabay. At kagaya ng ating sinabi kanina, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi maging tagatupad ng Kanyang mga salita. Pagpalain tayo ng Diyos at ingatan. God bless po. We are dismissed. Advance Happy New Year po sa bawat isa.